Mga kababayan, ngayong araw po ng Miyerkules, November 5, 2025, dalawang bagyo na po ang ating minomonitor at may panibagong bagyo na kasunod po ng bagyong Tino at ito po ay papangalan ng bagyong Yuan na may potential pong maging super typhoon category. So ngayon, aalamin natin yung pinaka-latest track ng bagyong Tino kaya hindi yung papalapit na bagyo na papasok po sa loob ng ating PAR sa mga susunod po na mga araw. Pero bago natin yan simulan, baka ako pwede akong humingi ng pabor na i-like nyo lamang yung video natin bilang pagsuporta. Malaking bagay na ho yun. So ngayon tignan natin mabuti mga kaibigan yung tinatawag po natin na live weather system or forecast. Actually sobrang tindi po ng bagyong Tino at marami po ang napinsala, especially dyan sa may Visayas area, ilang bahagi din ng Mindanao na apektuhan, gayon din sa may Luzon. Pero sa Cebu, nakita nyo naman ang tindi ng mga pagbabaha or bugso ng bagyong Tino. Ngayon masusundan na naman tayo ng panibagong banta ng super typhoon. So ipapakita ko sa inyo yung live weather system natin. Kung makikita ho ninyo ay dalawang bagyo na po ang ating minomonitor. Ang bagyong Tino muna ang ating uunahin at mamaya titignan natin ito at babalikan natin. Etong panibagong banta ng bagyo na ngayon may super typhoon category. Ang huling pagkatala po natin sa bagyong Tino, alamin natin yung mga lokasyon. Tara ho, samahan nyo ako sa ilang minuto. Huli hong namataan ang bagyong Tino sa coastal water po ng Magsaysay, Palawan at nagme-maintain po ang kanyang lakas ngayon sa 130 kilometers per hour. Malapit pa rin ho yan sa may gitna o sa may sentro. Yung pagbugso niya ho ay medyo bumaba ito sa 180 kilometers per hour. May pagkilos po siya or yung pagkilos niya ay mas bumabagal habang papalabas ng ating Philippine landmass at ng Philippine Area of Responsibility. Ibinaba na rin po ang wind signal number 4 sa ilang bahagi ng Visayas at Luzon. Pero meron tayong nakataas pa rin na wind signal number 3. So ngayon isa-isahin mo natin yung mga lugar at makinig po kayong mabuti. Sa ngayon mga kaibigan, dahil pa rin sa patuloy na pinsala o banta ng bagyong Tino ay nakataas pa rin ang signal number 3 sa ilang bahagi po ng northern portion po ng Palawan sa may bandang Luzon Huyan. At yan lamang yung sa Luzon. Sa Visayas naman, apektado pa rin ang signal number 3 ang Aklan, Antique, including Kaluya Islands, western portion po ng Capiz, western portion ng Iloilo, at kasama rin po mga kaibigan dyan, yung bahagi po ng sinasabi natin ng New Lucena, Oton, Pabia, kasama rin ng Santa Barbara, yung mga lugar ho na yan. So, tulad na aking sinasabi, kapag mas lumalayo pa o mas nakakalayo pa ang bagyong Tino, yung mga warning signal na yan, nawawala ho. Pero yung sa pinaka-latest na update natin, apektado pa rin ng signal number 1 hanggang 3. Kasama na rin yun ng trap or extension ng hangin ng bagyong Tino. Ang signal number 2 natin ay kakaunting lugar na lamang na naapektuhan. Pero mayroong mga lugar pa rin. Diyan sa may Luzon, ang apektado ng signal number 2 ay ang western portion po ng Romblon. Kasama rin ang southern portion po ng Oriental Mindoro. Kasama rin ang southern portion po ng Occidental Mindoro. Central portion po ng Palawan, apektado rin ng signal number 2. Dito naman sa may Visayas area, actually medyo kumonti po yung mga apektado ng signal number 2. Salamat sa Diyos dahil unti-unti na lumalabas ng landmass natin ang bagyong Tino. Pero meron pa rin apektado ng signal number 2 sa ilang bahagi po ng Capiz, the rest ng Iloilo, Guimaras, ilang bahagi po ng western portion ng Negros Occidental. Kasama rin sa signal number 2 mga kaibigan, ang ilang bahagi po ng City of Kabankalan, Hinobaan City of Himalayan. So maraming mga lugar mga kaibigan na nakikita natin ngayon na matindi ang naging pinsala ng bagyong Tino. Kung nakikita nyo sa ilang mga update, grabe yung hagupit po, Ang signal number 1 natin ay meron pa rin nakataas dyan po sa may southern portion po ng Quezon. Kasama rin ang ilang bahagi po o the rest po ng Romblon, the rest ng Oriental Mindoro, the rest po ng Occidental Mindoro, including Lubang Island, southern portion po ng Palawan. Kasama rin sa apektado ng signal number 1 ang Masbate, including Burias at Ticao Islands. Sa Visayas, apektado din ang signal number 1 ang ilang bahagi ho ng Cebu, including Bantayan Islands, Negros Oriental, at the rest po ng Negros Occidental. So ngayon, malapit na lumabas ng ating Philippine Area of Responsibility
ang Bagyong Tino. Pero may mga nalalabing lugar na kanyang madadaanan bago ito tuluyan po lumabas ng ating PAR. So alamin natin yung mga natitirang lugar na yan. Inaasahan po mga kaibigan ko, alas 5 po ng umaga, madaling araw, ngayong araw po ng Miyerkules, nasa coastal water po ng El Nido, Palawan ang Bagyong Tino at tataglayin pa rin itong lakas ng hangin na 140 kilometers per hour. At pagdating naman po ng alas 5 ng hapon, ngayon din po mga kaibigan, 370 kilometers west of Coron, Palawan ang magiging lokasyon ng Bagyong Tino, muling lalakas sa 150 kilometers per hour. At pagdating naman po ng araw ng Huwebes, eto ho, makinig po kayo mga kaibigan, ng alas 5 ng umaga, 680 kilometers. Coron, Palawan siya sa labas ng PAR. At unti-unti na itong lalabas sa mga susunod po na mga araw ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero dahil po sa patuloy na epekto, kasama na ang trap at extension po ng Bagyong Tino, meron pa rin tayo ngayong mga heavy rainfall warning. Pag sinabi kasi nating heavy rainfall warning, yan po yung dami ng mga pag-ulan na nararanasan po sa mga direktang lugar na naaapektuhan po ng Bagyong Tino. So isa-isahin natin para po mapaghandaan ng mga kababayan natin dyan po sa ilang bahagi ng Visayas. Kahit papalabas na ang Bagyong Tino, nagbibigay pa rin ng pinsala yan. Dahil kung makikita nyo, ang Bagyong Tino ho ay napakalawak po ng sirkulasyon ng kanyang hangin. No? Nasasakupan nito ngayon ang Southern Visayas po mga kaibigan, kalurang bahagi ng ating bansa dyan sa may El Nido, sa may Palawan area. So ngayong hapon po, ay meron po tayong inaasahan na 200 millimeters na dami ng pag-ulan dyan po sa may Palawan. Ayan po siya. Meron din po sa Antique, Iloilo at sa may Guimaras. 100 to 200 millimeters na dami ng pag-ulan dyan naman po sa may Negros Occidental, sa may Aklan, Capiz, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Quezon at sa may Romblon. Meron naman ang bahagyang hihina naman from 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan dyan po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Rizal, Batangas, Catanduanes, dyan po sa may Albay, Sorsogon, Marinduque, Masbate, Northern Samar, Cebu, Bohol, Negros Oriental, Siquijor, Lanao del Sur, Misamis Occidental, Zamboanga del Norte, Lanao del Norte. At pagdating naman po ng Huwebes ng hapon, ay inaasahan pa rin natin ang 100 to 200 mm sa dami ng pag-ulan. Madami pa rin ho, dyan po sa may Palawan. Kasi nga naman, hindi pa totally nakakalabas o nawawala yung trap or extension ng bagyo ng Tino. Kahit ito lumabas ng PAR, yung hangin po niya o yung pinakabuntot ng bagyo ang naiiwan at nakakaapekto sa bahagi po ng Palawan. Meron din tayong ina-expect na 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan pagdating po ng Thursday ng hapon dyan po sa may Occidental Mindoro, sa may Oriental Mindoro, Antique. So bukod ho sa Bagyong Tino, sumasabay pa etong shearline. Actually, hindi pa nawawala ang shearline, may epekto pa rin yan. Alam niyo yung shearline yan po yung salubungan ng mainit at malamig na hangin. Dahil sa shearline ay meron pa rin po tayong ine-expect ngayon na dami ng mga pag-uulan. Ito po, isa-isahin po natin. Dahil po sa shearline meron tayong moderate to heavy rains na 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan. Diyan po sa may Isabela, Aurora at sa may Bulacan. Pagdating naman po ng Thursday ng hapon, moderate to heavy rains ang aasahan natin na merong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan. Diyan po sa may Quezon. So ipapaalala ko lamang sa inyo na ang Bagyong Tino po ay hindi na lumakas sa pagiging super typhoon category. Kitang-kita nyo naman kahit sa pinakadulo hanggang makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi siya lalakas bilang isang super typhoon. Pero ang senaryo nangyari ngayon medyo kakaiba ho. Ang Bagyong Tino ay hindi pa nga po nakakalabas ng ating Philippine Area of Responsibility, ay nasundan agad siya ng panibagong banta ng super typhoon. So ito po yung sinasabi natin na panibagong sama ng panahon at ngayon po ay categorize ito bilang isang super typhoon. Tignan natin sa pinakadulo niya. So ito yung sinasabi natin na magiging super typhoon siya pagdating po ng Sunday ng alas 2 ng hapon. At bago yan, alamin muna natin yung pinaka-latest track ito po sa banta ng sama ng panahon na ito. Ang sama ng panahon na ito, sinasabi din natin na magiging bagyong Yuan, yan po ang kasunod ng Bagyong Tino, ay meron pong lokasyon na 1,085 kilometers
east of northeastern Mindanao at sa ngayon po ay nagme-maintain ng kanyang hangin o lakas ng hangin sa 55 kilometers per hour malapit sa may sentro. May pagbugso naman ito na umaabot sa 70 kilometers per hour at meron pong pagkilos na pa-westward sa bilis na 20 kilometers per hour. So, eto nga bagyong Tino, kailan daw maglalandfall? Yan kasi ang tinatanong ng mga kababayan natin. Actually, ito ay magandang balita para po sa mga nakatira sa Eastern Visayas. Hindi na po yan tatamaan ng bagyong paparating na panibago. Bagos ang magiging direction po nito ay papunta naman dyan sa may North Luzon. So, ang bagyong ito o bagyong Yuan, nakasunod ng bagyong Tino, ay papasok pa sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng Sabado, November 8, sa ganap po na alas 8 ng umaga. So, papasok siya sa loob ng PAR bilang isang ganap agad na typhoon category. Actually, bibihira yung ganitong klaseng senaryo pag ito na typhoon category agad nang pumasok sa PAR. Talaga nakikitaan natin ng potential na magiging super typhoon. Magiging super typhoon category naman siya pagdating po ng Sunday ng alas 8 ng umaga. So ngayon, lagi kong pinapaalala, meron tayong advanced weather forecast. Yung mga lagi po nakikinig sa akin, alam ko po sinusunod nyo yung mga paalala ko. Napaka-importante na ngayon pa lamang, malayo pa ang super typhoon na panibagong Yuan, ay maging alerto at maging handa na po tayo sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. So ngayon, aalamin natin yung mga lugar na kanyang mga matadaanan sa mga susunod po na mga oras at mga araw. At pagdating po mga kaibigan ko ng November 5, ngayong araw po yan, ang magiging lokasyon naman ng bagyong ito o banta ng bagyong Yuan, 1,900 kilometers east of northeastern Mindanao. Nasa labas pa rin yan ng PAR. Pagdating naman po ng alas 8 ng gabi, ngayong araw din po yan mga kaibigan, ito naman po ay magkakaroon ng direksyon na 1,000 o lokasyon na 1,765 kilometers east of eastern Visayas. Actually, hindi naman talaga siya direktang tatama sa Eastern Visayas, pero yung kanyang madadaanan na area ay papunta po sa Eastern Visayas. Hindi naman porkit sinabi natin na Eastern Visayas na yung direksyon niya, lokasyon niya, doon na siya tatama. Nagbabago po yan time to time, day by day. Pagdating naman po ng November 6, ito po ay araw ng Thursday po, kung di ako nagkakamali. Ito po ay magkakaroon ng lokasyon na 1,520 kilometers east of Eastern Visayas. Nasa labas ng PAR at papasok ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility pagdating po ng November 8 ng alas 8 ng umaga. So ngayon, ang nangyari dito sa senaryo nga sinasabi natin, nung ito ay isang ganap pa lamang na low pressure area na high chance ay mabilis itong nag-intensify into tropical depression. Sa mga susunod na mga oras, papalo po agad ito into tropical storm category, severe tropical storm, typhoon category, magiging typhoon pa rin, at sa bandang dulo niya, yung pinaka-peak niya ay hanggang sa super typhoon category. Nakaapekto po dyan ang bagyong Tino o typhoon Tino, kaya mabilis nag-intensify ang bagyong Yuan. At yung sinasabi nating paghatak ng bagyo doon sa mahinang low pressure area noong nakarang araw ay nangyayari po ngayon, which is napaka-rare lamang na mangyari nito. Pero yung sinasabi natin na interaction or kombinasyon ng dalawang bagyo, hindi po nangyari dito. Which is yung tinatawag natin na Fujiwara effect, yung pagtutulungan or interaction ng dalawang bagyo. Kaya naman kahit ito pong bagyong Tino ay makalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility sa mga susunod po na mga araw, ay may panibago na naman tayong paghahandaan at dapat maging ready po tayo sa banta ng panibagong super typhoon. Alam nyo, pag sinabi po natin super typhoon, ito po ay nasa category 5. Pag category 5, ito po ay signal number 5 sa atin. Yung mga direct na lugar na madadaanan nito, mas matindi ang magiging pinsala. At kung makikita nyo naman sa pinakadulo niya, dito talaga siya sa may North Luzon ng pinakatumbok. Pero ito ay time to time, day by day, nagbabago ang direction ng bagyo. Kaya ipanalangin natin sa Panginoon na mag-recurve yung direction nito. Actually, kayang-kaya naman yan, malayo pa, possible pa na magbago yan. Yung pagiging direction po niya pa dito sa North Luzon, papuntang extreme Northern Luzon, ay pwedeng magbago dahil po sa tinatawag natin na Northeast Monsoon or hanging amihan na possible na magpahina po sa kanya.
So patuloy po nating i-monitor yan. Ngayon po ay dalawang bagyo ang ating minomonitor. Lagi kong pinapaalala, unang-una, napaka-importante po na lagi kayong nakantabay sa lagay ng ating panahon. Marami po kami nagwe-weather forecast ngayon, pero alam ko po may mga solid ako nakikinig sa akin araw-araw at hinihintay po yung update ko. Maraming salamat po sa inyo, sa mga nanay, sa mga lolo at lola natin dyan. Kamusta po kayo? I pray at nawa okay po kayo dyan. Ay kinakailangan natin maging updated. Gumagawa ako tuwing madaling araw para po malaman agad ng mga kababayan natin yung update. Binanggit ko yung mga lugar, no, na mga dadaanan po ng bagyong Tino. Ngayon din, yung dadaanan po ng bagyong Yuan o banta ng panibagong super typhoon. Ang pangalawa ho, ngayon pa lamang po, alam naman natin yung naging pinsala ng bagyong Tino dyan sa Eastern Visayas, and hopefully I pray na wag po itong maulit dito po sa may North Luzon. So ngayon, importante na i-check natin ng ating mga kabahayan yung mga light materials na ating ginagamit, yung mga bubong, no, marami ho dahil sa bagyong Tino, nagliparan po ang mga bubong nila dahil hindi masyadong matibay or maayos po ang pagkakakabit, no. Kaya ngayon pa lamang po ay pinapaalalahanan ko na po kayo sa banta ng panibagong super typhoon. Ngayon din, ang dami din nawala ng buhay, no, at nakakalungkot man yung ganung senaryo. Talagang kinakailangan natin kumapit at maging matatag po sa bawat sitwasyon na nangyayari po sa ngayon. Yung pangatlo po na paalala ko, importante po na lagi tayong merong go bags na dala-dala. May nagtanong sa akin, ano daw ba o saan daw ba mabibili ang go bags? Ang go bags po ay binibigay sa LGU ng libre. Pwede ho tayong makipagsangguni sa ganon at magtanong tayo yung patungkol sa go bags. May mga stock po dyan. Kasi, hindi lang kasi nabobroadcast, pero meron po tayong mga stock. So pwede tayong lumapit para makakuha po tayo. Nalalaman lang naman nun ay yung medicine kit, flashlight, pito, no? Meron tayong pito, pang whistle para po pang saklolo yan. Meron din tayong sinasabi natin na konting supply ng pagkain, napaka-importante po. Eto din lagi ko sinasabi, tulad nito, dalawang bagyo ang ating inaasahan. Meron pa tayong mga weather system na nakaka-apekto. Importante na lagi po tayong may imbak or may stock na pagkain sa mga ganitong senaryo. Importante yan dahil ang bagyong Tino tumagal din ng ilang araw, tapos meron pang panibago, and inaasahan natin na tatagal to ng ilang araw, no? Dahil malayo pa lamang siya, no, ay sobrang malakas na ang sirkulasyon. Actually, mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapatid, nakita na po natin ito sa advanced weather forecast at in-update ko na po kayo ng mga nakarang update natin na may panibago o may kasunod na bagyo ang bagyong Tino. Yung iba po hindi naman naniwala at sinasabi nila pananakot lang daw, no, pero hindi nila alam, yun po ay awareness or pagbibigay po ng paalala at babala sa ating mga kababayan, no? Hindi naman natin sasabihin niya kung wala naman po tayo nakikitang update ng banta ng super typhoon sa ating tinatawag na advanced weather forecast. At ngayon, ito na nga po, nangyayari na at malapit na ho siya. Ibig sabihin talagang yung advanced weather forecast natin, accurate po talaga na dapat po nating sinusunod. Ngayon din, lagi ko din pinapaalala, yung mga nakatira ho malapit sa paanan ng bundok, malapit sa mga baybayin, sa mga ilog, no? Lumikas ho kayo. Ngayon din mga kaibigan, wag na tayong maghintay ng abiso sa LGU dahil minsan sa sobrang busy nila, hindi na po nila na-double check yung mga lugar na malapit po nakatira sa mga baybayin at sa mga malapit sa mga maiilog na area. Napaka-importante po. Nakita nyo naman sa area ng Cebu yung pagragasa po ng sunod-sunod po ng mga pagbabaha na may kasamang mga bato. Actually, nakakatakot po yun. Napakadelikado. Ang dami pong nasaktan. Ang daming nawala ng bahay dahil po dito, no, sa bagyong Tino na ito. Nako, bagyong Tino, wag naman sanang mangyari yung sunod-sunod na marami ang mawala ng buhay dito sa banta ng panibagong super typhoon na Yuan. At alam nyo, napakalaking bagay talaga ng panalangin sa mga ganitong sitwasyon. At ito, yung paalala ko din, kinakailangan i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit. Bukod dyan, yung mga anak natin, lagi po natin titig ng mabuti. At kapag alam nyo malakas ang pag-ulan sa gabi, pag matutulog po kayo, pakiramdaman nyo ho, huwag tayong makampante. Mamaya po, sobrang himbing ng tulog natin, lalo na dito sa Visayas area. Hindi natin alam, binabaha na pala tayo. Tapos yung mga saksakan, nakasaksak pa, ay mamaya makuryente po tayo mga kaibigan. At yung panghuling paalala ko na hindi ko talaga nakakalimutan at lagi kong sinasabi sa inyo na kinakailangan ho natin ipanalangin sa Panginoon ang dalawang bagyo na ito. Unang-una sa panalangin natin, ipag-pray natin ang bagyong
Tino ay humina bago po ito lumabas ng ating landmass. Kasi habang nasa typhoon category siya sa kalupaan ng ating bansa, sa landmass natin ay matindi at malaking pinsala po ang kanyang naidudulot. At hindi siya nakikitaan sa ngayon hihina, pero wala namang imposible sa panalangin natin sa Panginoon. Mangyayari yan mga kaibigan kapag sabay-sabay po tayong nanalangin. At pangalawang ipanalangin ho natin, ang bagyong Yuan o banta ng panibagong super typhoon ay magbago ang direksyon. Kung hindi man ito humina, ay magbago po ang direksyon at huwag direktang tumama po dito po sa landmass o kalupaan po ng North Luzon. May mga senaryo kasing pwedeng mangyari dito na mag-recurve ang bagyong Tino at yung pinakasentro at pinakamata niya ay mawalan po ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Kahit po ang maka-apekto na lamang ay yung traffic station ng kanyang hangin, wag lang yung pinakasentro at pinakamata dahil napakatindi po nun mga kaibigan. Ngayon din, no, meron ding mga ibang eskwelahan na walang pasok, no? Simula private hanggang sa public school. Para sa mga karagdagang impormasyon, pwede po kayong makipag-ugnayan sa inyong mga LGU sa mga lugar po na nasasakupan po ninyo. So ngayon din mga kaibigan, nakikita natin dito kung bakit ba sunod-sunod ang mga super typhoon o malalakas na bagyo na pumapasok sa ating bansa. Ito po ay nasa amihan season tayo, no? Nagbigay na ako ng update na kapag amihan season, malimit yung mga bagyo. Yes, malimit nga yung mga bagyo pero hindi ko sinabi na walang bagyong papasok. Tuyot at malamig na hangin ang northeast monsoon. Kaya naman yung tsansa nito hindi po nagbibigay ng pagpapadevelop or pagpapalakas po ng mga bagyo. Nakita nyo naman, no, maintain at lagi nasa kategorya ng typhoon hanggang sa super typhoon ang mga bagyong pumapasok po sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Etong mga nangyayari na ito, kasama na ito sa tinatawag natin na climate change. Yung pagbabago po ng panahon natin dahil po sa atmosphere, no? Sa lahat po yan mga kaibigan, connected po yan. So hindi rin natin sinasabi na ito ay human-made na bagyo dahil wala namang makakagawa ng bagyo. Yan po ay natural, no? Talagang hindi ho natin mapipigilan yan. Pero pwede natin mapaghandaan at pwede tayong maging ready sa mga posibilidad po na pwede pong mangyayari. At ito mga kaibigan, bago ko makalimutan, bago ko tapusin ang video natin at kung nakaabot ka hanggang dito, pa-comment ang iyong pangalan, kung taga saan ka at nagbibigay ho ako ng ating Bible verse. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Awit chapter 121 verses 7 hanggang 8, narito po ang sinasabi. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik, ngayon at magpakailanman. Amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So ngayon ho ay alam naman natin na dumadanas tayo, hindi lamang pong Eastern Visayas, Luzon at Mindanao ay naapektuhan po ng banta ng sunod-sunod po ng mga bagyo. So dapat po ay babaunin natin ang salita ng ating Panginoon ngayong araw po ng Miyerkules. Tulad ng sinabi sa Awit 121, ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya sa iyong pag-alis at pagbalik ngayon at magpakailanman. So ito po yung sinasabi natin na kapag may mga ganitong klaseng pagsubok or mga bagyo, mga lindol, dapat po lagi nating iisipin na kasama natin ng Panginoon sa bawat oras or ating mga lakad. Siyempre, dapat po marunong tayong manalangin, lumapit tayo sa Panginoon. Ipag-pray natin yung magiging lakad natin, kaligtasan natin. Tulad ngayon na alam nyo kahit merong bagyo, may mga super typhoon category na bagyo, yung mga kababayan natin nagtatrabaho pa rin. Nakakalungkot man pero kailangan pong kumayod nila para may pangkain po sa pamilya. Pero alam nyo yung pangamba na yan, minsan kasi nangangamba tayo na pupunta tayo sa ganitong lugar, natatakot tayo kasi nga mamaya mapahamak tayo. Pero kung tayo'y mananalangin sa Panginoon, wala hong imposible at ililigtas niya po tayo sa kahit anumang kapahamakan. At napakalino naman na ililigtas tayo ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Sinabi niya yan sa Awit. At syempre kung tayo po ay sabay-sabay na mananalangin, very powerful po yan. Basta taos sa puso natin ang ating panalangin. So mga kaibigan, mga kapatid, yan lamang po ang ating short Bible verse ngayong araw po ng Miyerkules. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.